Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Richard Hidarian. Tungkol ito sa balitang nahuli na daw si Senator Bato. Sabi niya, for your information, authorities need to be very confidential about Bato arrest. Because DDS lawyers and mobs will do everything to prevent him being shipped out. Basta kahapon, may mga post ng kumalat na nahuli na daw si Senator Bato. So I don't know ang original source sa balita kung ito ba si Hidarian o hindi. Basta nabigla ako pagbasa ko nito na lumalabas, ang pagkaintindi ko sa post na ito is nahuli na si Bato. Kailang confidential, hindi binabalita. Lumabas na nga eh. Nag-post na nga siya na nahuli na si Bato. Paano naging confidential? Sige lang, karapatan man yan ni Hidarian, kanya-kanya tayong pananaw. Tingnan natin, kailan ba yun? Last year or 2 years ago? Nung meron siyang post na, how do we call it? Binastos niya, minalit niya ang taga Mindanao. Tayong mga taga Mindanao, tinawag tayo na mababa ang ating development. Sub-Saharan desert daw tayo. Ano ngayon? Wala, pinutakti siya ng batikos. Maraming mga LGUs na dineklarar siya na persona non grata, the letter o nag-apologize. Kulang daw ang kanyang data. Huwag kang mag-post na sabihin mong mababa ang aming development sa Mindanao para kaming Africa, Sub-Saharan Desert. Ganyan ang kalingkingan ni Richard Hidarian. Nagmamagaling ba? Well, kanya-kanyang tingin sa sarili. Magaling daw siya eh. Ano ba? Yung sabi niya, General Torre, malakas yan. Kakandidato yan. Posibleng maging presidente or vice president. Yan ang kanyang mga pronouncement eh. Ano ngayon, Mr. Ano bang tawag sa kanya? Professor, I don't know eh. Richard Hidarian, anong masasabi mo doon sa Pulse Asia Survey na lumalabas si General Torre nakakuha lang ng 0.1% ang kanyang voters preference rating sa presidential survey? Ano ngayon yung credibility mo na nagsabi na malakas magiging presidente or vice president si Torre? Ibig sabihin, why nada? Mahina sa political analysis itong si Hidarian. Sa tingin ko lang mahinang mahina. So dito na tayo ngayon pagka-aresto kay Bato. Tingin nyo pag tunay na naresto, hindi mag-ingay si John Vic Rimulya? Sasakyan ni John Vic Rimulya yan. O kaya si Matibag, hindi mag-iingay. Yan dalawa na yan, Matibag at saka John Vic. Mabilis pa yan sa alas 4 na magsasalita yan sa media pag nahuli na. Tapos confidential daw siya na nahuli, tapos sekreto lang din daw na dadalhin sa ICC day. In your dreams, Mr. Hidarian. Ako, makikipagpustahan ako. In the same manner na hanggang ngayon, hindi pa nila nahuli si General Bantag. More than 3 years nang nagtatago si General Bantag. Wala silang magawa. Kung gaano kagaling si General Bantag na nagtatago, halos ganyan lang din kagaling si Senator Bato.
It will take a long, long time. Matapos na lang ang 2028, ang aking opinion, pag-upo ni BP Sara sa 2028 as president, yan, lalabas na yan si Bato. Oh, sino pa? Sino pa ang manghuli kay Bato pag si BP Sara na ang presidente sa 2028? Be? Kaya, Bato is a warrior. 1986 siya nag-graduate. Most of his assignments sa kanyang PC pa sa lieutenant captains, sa bundok yan, lumaban yan sa counter-insurgency. May nakikita kong mga picture niya na doon, tenyente siya. Meron siyang hawak na M203. Nandun siya sa detachment, lumalaban. Kasi 1986, kalakasan ng NPA yan. Mga NPA lumulusob sa mga municipal halls, PC or army detachment na overrun nila. Kaya, yang si Bato, battle-tested yan. Tapos, ano siya, assigned siya sa mobile unit. I think, Special Action Force siya. Yan ang pagkakalam ko. Hindi nyo, tapos maraming nagmamahal kay Senator Bato kung dito sa Mindanao siya nagtago. Wala akong kaalam-alam saan siya nagtago. Kaya most likely, nandito siya sa Mindanao. At dahil nandito siya, madaming nagmamahal sa mga Duterte, and of course, kasama na si Bato, at hindi nila yan ipagkakanulo si Bato. Yung sinasabi na may nanghudas, I do not believe so. Bato is safe right now. Kaya, huwag kayong sandali, may tumatawag. Sandali. Hello, Pan? Hello? Okay, so, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon. Panoorin nyo, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatay naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Araw na anak ko diri sa balay ni Auntie Lorena Lubyukan nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag, Bukidnon. Sumuna ni ang itsura sa iyang atop nga trapal. Nga taga gabok na gyud. O mga tanilbag lang gani ang uban. Nga ilang atop. So gipang suksukan lang gani og hero nga nga putol na pod. So muna ni ang ilang pulihan karon sa hero nga natabang sa ilaha. So muna ni ang ilang kahintang sa ilang pagpuyo. Og muna ni ang gitabang nga hero nga napulo kabuk nga digis nga ilang iatop karon. Og muna ni ang makita sa gawas nga bahin sa balay ilang angkol. O karon managid sa pag-atop ang kinatabang nga hero. Makita gid nato nga maayo na gid nga lang taon ang ilang atop. Salamat sa Ginoo nga na 12 na katuig ako balay napulihan na gyud og bagong asin. Oo. Salamat kayo. Kung wala mi kamusuan na wala na gyud. Di wala na mo gipalit og sin. So gamuso lang mo ante. Oo. So wala na gyud mo ika-apport para sa sin. Wala So pila ka buk imong anak ante? Unom, so tanan para ka eskwela. Oo. Unsa na yung mga grade? Aw katong tulo na minyo na. Ang tulo mo ay ka eskwela. Oo. Unsa na yung mga grade? Grade 11 tong isa. Grade 6 ang isa. Grade 10. So taman ra gyud sa imong mga estudyante imong kwarta. Takto, bro. So salamat ka ante. Salamat sa